Okay, good afternoon again. So, like what I've said, open your book on page 173 Teacher na and pong page. 173. And let's discuss about verbal phrases and mathematical phrases. Nakikita niyo ba yung whiteboard? Ay, yung screen? Yes po. Yan, kita? So, again, we have verbal phrases and mathematical phrases. So, may mga given na verbal phrases, gagawin natin silang or gagawan natin silang mathematical phrases or vice versa. Given yung mathematical phrases, gagawan natin sila ng verbal phrases. So, bago yon magkakaroon muna tayo ng practice. Ayan. So, dito, meron tayong mga given. So, 7 less than the product of 3 and a number A. So, tignan mo muna yung mga given. 7, tapos meron tayong less than, product ng 3 at saka yung number daw na A. So, ibig sabihin, kapag inano natin to, kapag kinonvert natin siya into mathematical phrases, so, alin nandito sa box na ito, ang equivalent sa 7 less than the product of 3 and a number A. So, number natin sila 1, 2, para hindi ko yung mali. 3, 4, 5, 6, and 7. So, dito may mga clue muna kayo. Again, 7 less than the product of 3 and a number A. Anong number? Yung number Very 6 good. Po. 6. Kasi kung makikita mo, merong 7, merong yung less than, yun yung nagsasabing subtract. And 3A, yun yung product ng 3 and A. Next, we have the product of 7 and W divided by the product of 8 and X. So again, dito, product daw ng 7 at saka W divided by yung product ng 8 and X. So anong number dyan? 5 Five. po. 5. Kasi meron tayong ito, product ng 7 and W divided by yung product ng 8 and X. Next, we have 5 years younger than Danny. Na kung saan ang Danny's age is, or ang age ni Danny is P. So, alin dyan? Number 3 po. Number 3. Yan. Kasi ang P, yun yung Danny's age, and 5 years younger si ay Danny. And half as big as last night's crowd. And yung Y represent na size last night's crowd. So, ano kaya dyan? Half. Number 4 po. Very good. Number 4 kasi half ng size or half as big as last night. Pero ang size ng last night's crowd is Y. So, half niya kaya Y over 2. And 3 times a number X subtracted from 24. Meron tayong 3. Ita-times daw siya sa X and isusubtract siya sa 24. So, anong number? 2 po. Number 2 po. 2. Very good. So, meron tayong 24. Ima-minus daw. Subtract siya dun sa product ng 3 and X or yung 3 times X. Next, 5 greater than half a number T. So, 5 1 po. tapos greater than half number of T. So, ito yung half ng T. Tapos, since greater than, yan ay plus sign and yung 5. Next, last one, we have a number added to 10. So, yung ditong number, wala siyang nire-represent. Pero kung papansin niyo yung sa number 7, nire-represent niya yung number as Y. Kapag kasi, kagaya nito, may mga a number A, sabi niya. Tapos, yung iba naman, and X and W, mga ganun lang. O dito, and a number X and the number T. Pero, kapag a number lang siya, okay lang kahit anong variable or letter ang gagamitin. So, dito sa choice na ito, Y plus 10, yung number na tinutukoy niya is yung letter Y. Okay? Next, we have these symbols. So, anong tawag dito? Sa symbol na ito? Anong tawag nito? Addition po. Addition. Positive Next po. one, or positive. Plus po. Yan, sige.
plus, or Negative or less than negative, po or less than, minus. minus. O, tapos ito multiplication, division, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and not equal. So, kapag yan, wait lang. Pwede kaya siya i-back. Dito. So, halimbawa, meron tayong mga choices dito sa pinaka, kung papansin niyo dito sa ating page 174, merong mga ano dyan, mathematical words. Yung plus, more than, increase by, sum of, the total of, added to, minus, less than, yung mga ganon. So, i-identify natin sila according to the symbol. So, sa tingin nyo, yung plus, saan siya? Dito sa unang symbol. So, meron tayong plus, tapos yung more than. Saan kaya yung more than? Sa Mas plus yun po. mataas sa plus 10. So, we have more than. Next, meron tayong increased by. So, kapag increased by, dito rin siya. Tandaan nyo yung mga mathematical words na yan. And meron tayong next is sum of. Di ba kapag sum, dito rin siya. We have sum of. And the total of. So, the total of, syempre, halimbawa, yung the total of girls in grade 7. So, ibig sabihin, ipag-add natin yung mga girls, number of girls. Next, we have decreased. Dito, decreased by. Minus po. Kung sa plus, increased, dito naman ay decreased by. And we have, kung may more than sa plus, meron namang less than dito. Pwede rin silang, ayan, less than. And dito naman sa the product of, yun yung mga, saan ko galing itong mga words na ito? Ayan yung nasa box dyan, kung makikita nyo. Pwede rin siyang times, pwede rin siyang the square of, kasi di ba kapag the square of, ibig sabihin halimbawa the square of 2. So, ay 4. So, 2 times 2. And we have multiplied by. And last one, we have twice. Kapag twice, di ba, minumultiply natin. Halimbawa, twice x. Ibig sabihin, yung x, minumultiply natin siya ng 2 beses. Next, we have here, this division symbol, we have divided by. And the quotient of, or the quotient. Yan. And dito naman, yung symbol na iyan, yan pa lang yung sa is less than. And dito naman, yung symbol na iyan, is greater than. Huwag kayong papalito kapag less than lang siya or is less than. And dito naman, yung is less than or equal to. And dito, since less than yun, ngayon naman is greater than or equal to. Next, ito, yan yung is not equal. Diba? So, yan yung mga mathematical words na kailangan nating tandaan. Okay? Sige, kung magsusulat, okay lang. Para at least may copy kayo. Sa book kasi hindi sila nakaano. Or take a screenshot para at least meron kayong copy. And later on, dun pa lang natin sila. Para makapag-move na tayo sa next. So, screenshot nyo na lang. Okay na? Sige. I will give you a time para ma-screenshot nyo na. Okay na? Tapos kahit isa na lang mag-send sa group chat. And next, we have
Yan. So, dito, meron tayong translation. Dito na yung sinasabi natin kanina na given yung mathematical phrases, gagawin natin siyang verbal phrases, or given yung verbal phrases, gagawin natin sila ng mathematical phrases. So, translate into a mathematical symbol the total of 5 times a number and twice the difference between the number and 3. So, kung papansin niyo dapat step by step. So, ano yung una? Tignan mo muna yung mga numbers na given dyan. So, since the total of 5, sabi niya, the total of 5 times a number and twice the difference between the number and 3. So, dito, step by step. Isa-isa muna. So, kung, wait lang, i-zoom ko lang para makapagsulat ako. Ay, ba't ganon? Tatakpan yung ano natin. Wait lang. Ayan. So, tingnan mo muna step by step. So, the total of, ito, 5 times a number. Tapos, and twice the difference between the number and 3. So, ito muna, yung 5 times a number. So, magbigay kayo ng letter na pwedeng i-represent as number. Anong gusto nyong letter? X po. X. So, halimbawa, X yan. And, di ba, kapag 5 times a number, magiging 5x. Okay? Walang operation sa gitna. Yan yung 5 times x or 5 times a number. Tapos, dito naman yung the difference between a number and 3. Dito, difference between the number and 3. Ito muna. O, ano naman yung number na gusto nyo? Halimbawa, x ulit. So, difference ng number and 3 magiging x minus 3. Kasi, difference ng number, which is x, and 3. Kaya x minus 3. Okay? And next is, ito. Ito twice daw natin, itong difference na ito. So, ito twice natin, i-multiply lang natin siya sa 2. Nagets ba? Nagets kung paano natin nakuha yung twice? The difference between the number x and 3. Teacher, bakit niyo po, saan niyo po nakuha yung number to, teacher? 2, ito, twice. Di ba kapag sinabi natin twice, yan ay 2, minultiply natin siya ng 2 beses. Okay? So, ngayon, ayan na yung ating mathematical. The total of 5 times a number. So, di ba kapag total of, ina-add natin yan? Di ba? So, the total of 5x and twice the difference between a number and 3. So, ito na yan siya, 5x plus 2 times x minus 3. So, isi-solve natin siya ngayon. Kasi tinatanong niya, sinasabi niya the total of. So, magiging 5x plus, etong 2 since twice ito ng difference ng number and 3, i-multiply natin siya, parang distribute. So, 2 times x, that is 2x. And 2 times negative 3, that is negative 6. And combining like terms, we have 5x and 2x. 5x plus 2x, that is 7x. And then, copy negative 6. So, ito na yan yung ating answer, 7x minus 6 kapag sinolve natin siya. Okay? Pero since pinapa-translate niya lang, ito na yung translation niya. 5x plus 2 times x minus 3. Pero inintroduce ko lang yung sa pagsisolve kung paano natin sinusolve yung mga mathematical phrases. Okay? So, meron tayo dito sa accuracy, page 175.
erase ko lang. So, meron Teacher, tayong may tanong given. po ako. Yes. Di ba po, yung 5 times po, tapos paano po nakuha yung plus doon? Yung total, the total of, 'di ba kapag tinatanong niya, pinag-aralan natin kanina, 'di ba, yung mga mathematical words kung anong symbol. Tapos yung the total of, 'di ba, under siya sa addition kasi halimbawa kukunin natin yung total ng pinamili mo. So ina-add natin sila, tama? Kaya ngayon, i-add natin ito at saka ito. Clear Okay na, po, thank Lucy? you po. Oo. Ngayon, dito naman sa accuracy, meron tayong given naman dito yung mathematical phrases. Gagawin natin siya ng verbal phrases. So, we have ito. And, sige, tutulungan ko kayo kung paano. So, una, tingnan mo muna yung mga numbers. We have 3, 5, at saka yung X. And ano yung mga symbol? We have addition and division. O, sige. Kapag nagbigay ako ng verbal phrases nito, ang gagawin ko, halimbawa, 3 plus 5 or the sum of 3 and 5 divided by the number x. O kaya pwede namang the sum of 3 and 5 divided by the number of x, or pwede namang the quotient, di ba? Yung division quotient, the quotient of the sum of 3 and 5 and x. So, depende sa inyo, basta make sure na tama yung word na gagamitin nyo using these symbols. Okay? Pwede namang 3 plus 5 divided by x. Pero, kapag may parenthesis, make sure na unahin mo siya. So, kapag naka-parenthesis, make sure yung yung mga answer. Halimbawa, kapag addition, sum. Kapag subtraction, difference. Kapag multiplication, product. Kapag division, quotient. Bakit? Kasi, kung binasa mo siya as 3 plus 5 divided by x, using PEMDAS rule, mauuna ito. So, magkakamali ka na. Kaya kapag ginawa mo, dapat the sum of 3 and 5 divided by x. Okay? And next we have ito. Wait lang ha. Next, we have this mathematical symbol. So, kapag binasa natin siya, di ba ito magkasama? Tapos ito magkasama. Another pa ito. So, ito, kapag binasa mo siya, 6 times y o kaya the product of 6 and y. Okay? Tapos, ito naman ding 10x, pwede ring the product of 10 and x. So, pag binasa natin yan, since ito ay plus, the sum of the product of 6 and y and 10 o 10 and x. O kaya, 6 times y plus 10 times x. Depende sa inyo kung paano nyo siya babasahin or paano nyo siya bibigyan ng verbal phrases. Okay? So, 6 times y, pwede namang added to, plus, greater than, mga ganon. Okay? Yes, Sophia. Teacher, may tanong po ako, teacher. Yung pag sa division po ba, pwede din po ba yung parang sa number 4 po, yung y to the second, yung, ano po? Ano siya? Exponent siya, nak? Exponent siya? Ako, teacher po. Kapag Pwede exponent, po ba yun na may, para siyang fraction, teacher? Pwede po ba yun? hindi na. Kasi ano siya, exponent siya. Yung number 4 yung sinasabi mo? Yung may Opo. exponent? Oo, division siya. Halimbawa, di ba ganito yung tinatanong mo? Ina-advance mo na. So, kapag ganyan, anong basa mo dito sa may exponent na 2? Y raised to 2, yung mga ganon. O kaya, the square of y divided by 2. Pwede namang the quotient of y squared and 2. Maraming mga acceptable na word or phrases or verbal phrases basta tama yung banggit mo. Okay? Okay pa. Thank you. So, next one, we have ito.
Pwede naman yan, the product of 4 and n raised to the 5th power. Pwede namang 4 times the 5th root, 4 times n raised to 5. Yung mga ganyan. So, nasa inyo kung paano nyo sila ita-translate into verbal phrases. And another one, we have this one. O, madali lang to. Sinong gustong mag-try? Sinong gustong mag-try? Mag-unmute lang. Sige, wala namang mali. Basta tama yung pagkakain. Nagka-try na sila, oh. Ano yan? Teacher ako po. Sige, Sophia. The sum of x and 10 po. Very good. The sum of x and 10, o kaya x plus 10, o kaya x added to 10, yan yung mga acceptable. Basta, mag-base kayo dun sa binigay ko sa inyong table kanina na given yung mga symbol, binigay ko yung mga words na pwedeng gamitin. Okay? And next, we have this one. O, ano kaya yan? Sige nga, pag binasa mo. Hindi yan 5A, ha? Hindi yan 5A. So, di ba kapag walang operation sa gitna, ha? 5 times A po. 5 times A, very good. O kaya, the product of 5 and A, yung mga ganyan. Next, we have this one. This one. O, paano yan basahin? Wait lang, erase ko lang yung 25. Ano sila? Nagpatong. Ayan. So, paano to basahin? Sige nga, sino makakapagbigay? The sum of c squared po and 25. Very good. Or c squared added to 25 o kaya c squared plus 25 o kaya the sum of c squared and 25. Acceptable yung mga yan. Next, we have this one. Sino? The square of 7 to cube the po. power po. Ito, hindi siya square, anak. Oo, tama. 7 cube So, po. siyan, 7 cube o kaya 7 raised to 3. Okay, acceptable yung mga yan. Last two, we have this one. Sino? b Sino? decreased by 5 po. B decreased by 5 o kaya the difference of B and 5 o kaya B minus 5, mga ganyan. Next, we have this one. Ayan. Pwedeng the product of 1/2 and x raised to 3 o kaya half of the cube of x. Pwede yung mga yan. O kaya half and or the product of half and x raised to the 3rd power. Yung mga ganon. Okay? Naintindihan ba yan? Naintindihan? Opo. Okay. O, sige nga. Ako naman magbibigay. The sum of B and 4. Sige nga, sino makakapagbigay ng mathematical phrases nun? The sum b of plus B 4 po. and 4. Very good. B plus 4. And the product of 8 and a number Z. The product of 8 and a number Z. 8 times C po. Very good. 8 times Z or 8Z. Okay? Another one. Half of a number C. Half of a number C. 1/2 of c po. 1/2 C o kaya pwede ring C over 2. So, clear na ba sa inyo yung pag-translate ng mathematical phrases to verbal phrases and vice versa? Clear na? Teacher, Opo. yung doon po Okay. sa yung sa fraction po, palagi Fraction. pong product yun. Fraction, product, hindi siya anak. Division yung sa fraction. Kunwari, 1/2, 1 divided by 2. Yung product, yun yung kapag walang operation sa gitna. Halimbawa, 8B. The product of 8 and B. Katulad po nung sa dulo, product po siya, yung number 10 Saang po. dulo na? Number Number 10 po. 10. 1/2. Ito,
Yung 1/2 kasi at saka x cube, wala siyang operation sa gitna. Kaya, the product yan. Kapag walang operation yan, the product of 1/2 and x cube. Okay? Teacher, any hindi ko question? po maintindihan po yun dun sa B po sa number 5. B number 5, yung, nag-advance ka na rin. Yung sa B, accuracy B, Opo. thrice a number x plus 15. Hindi mo maintindihan dito, anak, yung thrice. Tama? Kapag sinabi nating twice, 2. Kapag sinabi nating thrice, 3. Okay? Walang fries. Walang fries. Hindi yun 4. Baka sabihin nyo yung 4 fries. Kasi twice. Ibig sabihin twice lang po yan, teacher. Yes. Twice, thrice, yung mga ganyan. Baka sabihin ni Brian, Potamarano kay Brian. Fries, sana kitang 4. Brian? Isang sagutan po. Yes. Itong letter B. Tatry nyo yung letter B. Accuracy letter B. Okay, page 176. Okay? Any question? React kapag naintindihan na yung discussion. Mag-react, any reaction. Ayan. Teacher, sasagutan po itong letter B. Yes. Accuracy letter B, page 176. Ayan, nag-react naman na kayo. I-end ko na yung record.